Hindi madiskarte ang tawag sa mga negosyanteng naninira ng presyo. Ang tawag sa kanila ay desperado. Ginagawa nila yan para makabinta lang kahit masagasaan ang kapwa nilang nagtitinda. Bago nyo siraan ang presyo, isipin nyo muna ang yung ibang nagninegosyo sa paligid ninyo. Kung may galing ka, hindi mo kailangan manira. Sa gusto nga magsimula ng negosyo mga kasari na maliit lang ang puhunan, ito ang subukan niyo mga kasari. Itong dishwashing liquid na ito mga kasari, bari 16 liters na itong in-order ko dahil nga para tagal-tagal maubos mga kasari, at naglagay lang pala ako dito ng 14 liters na tubig mga kasari at nilagay ko nga itong dishwashing na aking in-order na isang pack na 16 liters. Dahil yun na naman ang nakasulat dito sa instruction mga kasari bago ko nga ito bubuksan at bago ko nga ito ilagay dito sa tubig mga kasari. Syempre binasa ko muna ang instruction. Syempre pagdating dito na ibuhos ko na dito sa 14 liters na tubig, hinalo-halo ko na ito ng mga 3 to 5 minutes mga kasari. At pagkatapos ko nga ito haluin mga kasari, syempre nilagay ko muna ito at tinakpan ko muna ito at hintayin muna yung 3 oras mga kasari bago nga ako nailagay ko dito sa aking plastic bottle na ito na 1 liter. Ganun lang kabilis mga kasari gumawa ng itong dishwashing mga kasari, o diba? Sa mga gustong umorder, ilalagay ko lang sa comment section anik mga kasari. Salamat! Magtitindahan ka, magkakaroon ka lang yan ng kaaway, uutangan ka lang yan at hindi babayaran. Maaga kang magigising at late ka na matulog, malilipasan ka ng gutom. Tapos ang init at ulan pa pag namimili ka sa bayan mga kasari. Yes, danas ko lahat yan, pero lahat ng yan ay may solusyon. Kung inaaway ka, wag mong pautangin, kilalanin mo yung pinapautang mo. Gawin mo lahat ang gawaing tindahan. Pwede ka naman umidlip kapag inaantok ka, pwede mo naman isara mga kasari kapag napapagod ka. Hindi kailangan maging mayaman ka, sikat o perfecto ka para maging proud sa sarili mo. Huwag mong ikahiya kung ano lang mayroon ka ngayon mga kasari, dahil mas marangal ang simpleng pamumuhay na galing sa malinis na paraan kaysa sa magarang buhay na may tinatapakang kang tao. Ang tunay na sukatan ng pagkatao mga kasari ay wala sa mamahaling gamit o mataas na estado sa buhay, kundi nasa respeto mo sa sarili mo at sa kapwa. Lahat tayo ay may kanya-kanyang pinagdadaanan at nagsisimula sa iba't ibang sitwasyon. Kaya habang nagsisikap kang umangat ng pataas at walang inaagrabyado, dapat mo pa rin ipagpasalamat mga kasari at ipagmalaki ang bawat maliit na bagay na mayroon ka, dahil hindi kahihiyan ang pagiging simple, at dahil ang tunay na nakakahiya ay yung umangat ka kapalit ng pananakit o panlalamang sa iba. Kapag nagsisimula ka pala magtinda at maliit lang ang puhunan mo mga kasari, mararanasan mo talaga yung halos araw-araw umiikot lang ang pera. Yung kinikita mo kasi ngayon mga kasari, kinabukasan papambili mo uli ng mga paninda, walang luho, wala pang malaking ipon kasi ang priority mo, mapuno muna ang tindahan mo. Minsan nakakatuwa kasi may binta, pero minsan nakakapagod din isipin na parang hindi mo ramdam ang kita. Pero habang tumatagal, maiintindihan mo na parte pala talaga yun ng pagninegosyo. Hindi naman kasi agad-agad lalaki agad ang tindahan mo, panti-unti iyon bubuuin hanggang sa mapansin mo, dati ilang piraso lang yung mga paninda mo, magugulat ka na lang na dumadami na pala ang laman ng tindahan mo. Yung puhunan ko, paikot-ikot lang yan mga kasari, paulit-ulit kong pinapaikot para lang maibinta kay nabukasan. Pero sa panahon ngayon na halos lahat ng bilihin tumataas, ang hirap niyang pagkasyahin. Hindi talaga sapat yung sipag lang kahit anong tipid ko. Minsan talo pa rin sa taas ng presyo ng mga bilihin. Yung maliit na kita, kinakain lang din ng dagdag puhunan, nakakapagod. Parang kahit anong ikot ko, hindi ako makakaabante. Pero kahit ganun ang nangyari mga kasari, patuloy pa rin ako. Kahit pakiramdam ko minsan paikot-ikot lang, naniniwala pa rin ako na darating yung araw na angat rin ako.